Nagkaroon ng phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal ngayong hapon. Ayon sa PHIVOX, nagbuga ng maitim at makapal na asupring umabot sa 2,400 meters above main crater ang Bulkang Taal. Nagtagal yan ng 11 minuto base sa visual seismic at infrasound records ng Taal Volcano Network. Posibleng nagkaroon daw ng contact sa tubig ang magma sa Taal main crater. Nananatili ngayon sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Pirmado na bilang batas ang pagpataw ng 12% VAT o buwis sa mga digital service tulad ng online shopping at online videos. E tataas naman kaya ang singil para riyan? Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil mura at iwas abala, napapadalas na ang pag-add to cart ni Patrick sa kanyang paboritong online shopping platform. Ito namang si Mang Ramon, panonood online ang paboritong libangan. 150 pesos kada buwan lang kasi, marami ng pelikula mapagpipilian. Pero paano kaya ang singil sa kanila sa mga online services ngayong papatawan na ito ng buwis? Ang batas para dyan nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa ilalim ng VAT on Digital Services Law na inakda ni na Senadora Pia Cayetano, Senador Win Gatchalian at Congressman Joey Salceda. Papatawan na rin ng 12% value-added tax sa mga digital services provider na nakabase sa labas ng bansa. Bukod sa online streaming at digital goods, kabilang dyan ang mga search engine, online marketplace at cloud service. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito bagong buwis. Matagal na meron ito sa mga local digital o online services. Naglatag lang ng mekanismo para masingil din kung nasa ibang bansa ang kumpanyang online na negosyo. It is only right that you contribute, whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world. If you are making money here in the Philippines, you are part of our community. Ayon sa isang pag-aaral, kalahati ng internet user sa Pilipinas ang bumibili online minsan sa isang linggo. Habang 3 sa bawat 10 Pinoy internet user ang nagbabayad sa TV at movie streaming. Halos lahat naman ng Pinoy internet user nanonood ng online video na kahit libre ay pinagkakakitaan dahil sa patalastas. Kaya tinatayang aabot ay 100 bilyong piso ang malilikom ng pamahalaan sa susunod na 5 taon dahil sa batas. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. Libangan ng maraming Pilipino ang mga online, on-demand, audio at video streaming platforms. Sa paglagda ng batas na nagpapata ng 12% VAT sa mga ito, ano kaya magiging epekto sa ating monthly subscriptions? As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. It's a business decision by the service providers. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically. Well, sa amin po, malaking bagay yun. Kung lalagyan mo ng VAT, dagdag gasusin naman mo yun. Sana nga po, hindi po mataas yung VAT. Lahat na makokolekta na ito ay babalik din naman sa atin in terms of government services and social welfare services. 5% ng malilikom na buwis sa loob ng 5 taon ay tinakda ng batas sa mapunta sa creative industries. Hindi naman sakla ng buwis sa mga serbisyong pang-edukasyon tulad ng online courses at mga webinar. Ang mga hindi susunod sa batas maaaring ipablock ng BIR para hindi na makapag-operate. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Panibagong tensyon na naman sa Middle East ngayong tinarget ng missile ng Iran ang Israel. Nagpapatuloy rin ang gulo sa Lebanon dahil sa bakbakan ng Israeli at Hezbollah, kaya gusto nang umuwi ng 100 Pilipino mula roon. Balak ng Pilipinas na mag-arkila ng eroplano para sa kanila. Nakatutok si JP Soriano. Oh my God! No! Kuha ito ng OFW na si Glenda nitong Biyernes sa isang bahagi ng Lebanon. Matapos pasabugan ang kalapit na gusali, tanaw nila ang makapal na usok. Yumayanig po talaga yung building po, kaya po pagka ganun po na talaga pong mayanig yung pagsabog niya. Masisigaw ka po kasi magugulat ka. Kaya po bumababa po ako ng building. Natatakot po ako. Matagal na sa Lebanon si Glenda at nakaranas na ng gyera noon pa, pero iba raw ang digmaan ngayon. Nais nang umalis ng Lebanon ni Glenda, pero iniisip daw niya ang mga alagang sa kanya na lumaki. Hindi ko po talaga maiwan, sir. Kaso, sir, syempre pag ganitong
ipag-aano ko na po na talagang umuwi na rin po ako, sir. Kabilang si Glenda sa halos 11,000 Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan na sa Lebanon na nasa gitna ng tumitinding bakbakan ng Israeli forces at Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, merong mahigit 100 Pilipino ang nakalista na para mapasama sa mga ginagawang repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas mula sa Lebanon. Ang problema, ilang beses nang nauuwi sa cancellations ang mga flight sa Lebanon dahil sa sunod-sunod na airstrikes mula sa Israel at Hezbollah. Kaya ang gobyerno ng Pilipinas mag-aarkila na ng isang special chartered flight para isakay ang lahat ng Pilipinong kailangan ng i-repatriate mula sa Lebanon. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, hindi na lang sa himpapawid ang posibleng rutang tahakin para matuloy ang repatriation. Should the air route be impossible because pwede pong isarado nila yung airport doon sa Beirut meron na po tayong alternative, no? Yung land route natin naka-ready na going to Damascus, yung yate, yes. Meron na rin po kaming kinakausap, no, ng mga maritime vessel. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang Lebanon. Ibig sabihin may repatriation na, pero hindi pa mandatory. Pero wala nang bagong Pilipinong manggagawa ang pwedeng i-deploy. Sa Israel naman, muling napasugod sa mga bomb shelters sa mga residente, kabilang na ang mga Pilipino, matapos ang pagpapakawala ng sunod-sunod na missile attacks na nasalag naman ng Iron Dome defense system ng Israel. Ayon sa DMW, walang Pilipinong nasaktan sa mga pinakabagong airstrikes na tinarget ng Israel at wala raw dapat ipag-alala sa ngayon. Gayunpaman, handa raw ang gobyerno ng Pilipinas pati na ang Migrant Workers Office sa Israel sakaling tumindi na naman ang banta mula sa mga kalaban ng Israel. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ika nga nila, think before you click. Sa bawat minutong babad kasi tayo sa social media, hindi na natin napapansin na sunod-sunod at magkakapareho na ang content na nakikita natin online. Nagbabala ang mga eksperto kaugnay niyan para masigurong hindi exposed sa fake news ang inyong feed. Alamin kay Iya Arellano, nakaisa natin sa ating panata kontra fake news. Pansin niyo ba na kapag may klinik kayong suggested content sa inyong feed, for example, K-drama, sunod-sunod nang lalabas ang K-drama related posts dahil yan sa tinatawag na algorithm. Bawat social media platform may kanya-kanyang formula or algorithm kung anong content ang isa-suggest sa bawat user. Personalized at depende yan sa inyong activity sa social media. Ibig sabihin, iba-iba tayo ng nakikita. Ang nakababahala, nagagamit din ito sa pagkalat ng fake news. The more you engage sa fake content, the more na may expose ka dito. Hanggang sa malito ka na sa kung alin ang totoo. At dahil naiimpluwensyahan ng algorithm kung anong makikita natin sa ating feeds, naiimpluwensyahan din ito ang ating mga desisyon. Buti kung simpleng anong bibilhin lang. E paano kung sino ang iboboto? Ayon sa isang data analyst and AI ethics advocate, delikado yan dahil hindi na nagiging objective ang mga nakukuha nating information online. Kaya dapat mas maging mapanuri sa mga nakikita online at tiyaking legit ang source. This is Iya Arellano, magkaisa tayong labanan ang fake. Nagpasalamat ang byuda ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ngayong binuksan muli ang investigasyon sa pagpatay sa kanyang mister. Paniwala naman ng isang kongresista na gamit ang drug war laban sa mga kalaban sa politika ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. 4 na taon matapos ang pananambang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, nabuhayan ng loob ang kanyang pamilya na uusad na ang kaso. Nagpapasalamat ang kanyang misis sa mga testigo at sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon ng pogo, illegal na droga, umunoy extrajudicial killings at human rights violations noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Paniwala niya, paraan daw ito ng Diyos para mabigyan ng hustisya ang kanyang asawa, lalo't iniugnay sa droga ang motibo ng pagpatay sa kanya noon. Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin at si Ma'am Garma po.
Sa pagharap ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, itinuro niya sina dating PCSO Chair Royina Garma at dating CIDG Davao Region Director at ngayon NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na nasa likod ng utos para ipapatay si Barayuga. Ang bilin daw sa kanya ni Leonardo, kailangan sa mandaluyong mangyari ang pananambang dahil malapit si Garma sa nooy hepe ng pulisya roon, ang dating kaklasing si Colonel Hector Grijaldo. Pero ang problema raw, walang pattern sa mga kilos ni Barayuga dahil nagko-commute lang ito papunta sa opisina. Ang naging solusyon rito, binigyan umano ni Garma ng sariling service vehicle si Barayuga. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ang mga aligasyong yan, mariing itinanggi ni Garma at Leonardo. Hindi ko po alam yung sinasabi po niya. Hindi ko po gagawin yun. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Grijaldo. Sabi ng lead chairman ng Quad Committee na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers, dapat sampahan na ng DOJ ng reklamong murder sina Garma at Leonardo at wag nang hintayin pang matapos ang pagdinig. Kung yung babasihan natin ay yung affidavit at saka yung testimony in an open hearing like what we have, no? I think to my mind and in my opinion, the probable cause has already been established. No? But of course, it is the DOJ, the prosecutors that will determine that. Si Batangas Representative Hervil Luistro naniniwalang ginamit ng Administrasyon Duterte ang war on drugs sa kanilang mga kalaban sa politika. Aniya, may tinututulan daw noon si Barayuga sa peryahan ng bayan ng PCSO na suportado naman daw ni Garma. Mukhang nagamit yung EJK as political vendetta. Wala talaga sa listahan ng narco list si Wesley Barayuga. As a matter of fact, nilagay siya sa lista ng narco at the time na patay na si Wesley Barayuga. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dagdag na rin sa mga nagdudulot ng traffic ang pila ng mga sasakyang nanunundo sa isang paaralan sa Makati. Nakahambalang din ang ilang negosyong sumasakop sa bangketa sa Taguig. Nakatutok si Nico Wahe. Kaka-clearing operation lang dito sa Chino Roces Avenue Extension kahapon ng Makati Public Safety Department kontra mga ilegal na nakaparado sa gilid ng kalsada. Pero nang balikan namin ngayong araw, ganito na naman. Sa tapat ng isang eskwelahan, mahaba ang pila ng mga sasakyang sumusundo ng mga estudyante. Kaya ang resulta, mabigat na daloy ng trapiko. Pagkalabasan po, yan po nagiging problema natin. Ginagawa po kasing waiting area po ito. Tatad na nga po ng ticket yan. Nauna nang sinabi ng Makati LGU na inaaral na nila kung may mga establishmentong pwedeng magamit na loading at unloading zone ng mga estudyante. Nasampulan rin ang isang jeepney driver na matagal nakahinto sa gilid ng kalsada pero wala namang pasahero. Nagpapahinga lang ako, alas 2:30 pa ako lumabas. Kaya lang, ngayon kararating ko lang. Ang ganitong araw-araw na operasyon ng LGU ang kailangan tulong daw ng MMDA para tuluyang maialis sa mga nakahambalang sa kalsada sa Chino Roces Avenue Extension at gumaan ang daloy ng trapiko. Sa laki po ng ating mga jurisdiction, nahihirapan din po tayo. Aminado po tayo dyan. That's why we need a collaborative effort. Gaya ng ginagawa ng Makati Public Safety Department, balak ng MMDA na balik-balikan ang kahabaan ng Chino Roces Avenue Extension. Babalik-balikan po natin. We will intensify our efforts and lalong-lalo po dito po sa ating Special Operations Group. Sa bahagi naman ng Taguig, kapansin-pansin pa rin ang pagsakop sa sidewalk ng ilang mga vulcanizing shop at car wash. Ang mga tricycle na ito tuluyang hinarangan ng bangketa. Kinukuha na pa namin ng pahayag ang Taguig LGU para sa kanilang aksyon dito. Pero nauna na nilang sinabi na deputize na ang Traffic Management Office para maniket ng mga traffic violator. Kaninang umaga, sinuyod ng MMDA ang San Luis Street at Santa Escolastica Street sa Pasay City. May mga sasakyang ilegal na nakaparada ang hinatak ng MMDA. May mga halaman ring nasa sidewalk ang kinumpiska ng MMDA. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Naghain ng Certificate of Candidacy si Kerwin Espinosa na minsang idinawit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa droga.
Para yan sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte, posisyong minsang hinawakan ng kanyang amang si Rolando Espinosa. Bagamat inabsuelto na ng korte sa Makati at Baybay City, Leyte sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading at iba pang drug case, binuhay ng Court of Appeals ngayong taon ang dalawang kaso niya kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. May dalawa ring pending na kaso si Espinosa sa Pasay RTC dahil sa paglabag sa anti-money laundering law. Naging emotional si abot kamay na pangarap star Jillian Ward sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang top rating na serye after 2 years. Ano kaya ang mga hindi na malilimutang moment kasama ang cast at ang plan after the show? Makichika kay Lars Santiago. Hindi napigilang maging emosyonal ng ilang pangunahing karakter ng abot kamay na pangarap na maluha dahil sa nalalapit na pagtatapos ng serye na tumagal ng 2 taon. Sabi ko October 19 pa. Sorry po, hindi ko talaga mapigilan kasi lang... Oh my God! Baka mamaya may edit na naman to. Sabihin na naman yung ibang rason, ba't ako umiiyak? I treat them talaga as families. Hindi pa nagsisink in ngayon, pero alam mo, every time na naiisip ko siya, talagang sobrang lalim ng pagmamahal ko sa lahat na bubuos from the creatives, the prod. All things must come to an end, so we just want to say thank you. Hindi naman maitago ng mga ngiti ni Jillian Ward ang nararamdamang lungkot sa nalalapit na pagtatapos ng top rating show. Malungkot po ako, pero mas nangingibabaw po sa akin yung pagiging grateful ko na tumagal po ng ganito yung show. Sabi nga po namin parang, I think it's time na rin po talaga na i-open ng bagong chapter ng mga buhay namin. Malungkot, pero ayoko po isipin yung lungkot. Hindi madaling kalimutan para kay Jillian ang halos araw-araw na pagpunta sa set at masayang nakakabonding ang kanyang mga kasama sa serye. Ayoko maiyak, wait. Lahat po may miss ko, Tito Lar, kasi sabi ko nga po, for the past 2 years, mas madalas ko pong nakikita yung mga katrabaho ko kaysa sa family ko. So medyo, ayun, na-attach na rin po talaga ako sa kanila. Baka po 2 weeks akong iiyak everyday. Full force ang main cast kanina, kagaya ni na Carmina Villaruel, Dina Bonnevie, Richard Yap, Pinky Amador, Kazel Inucci, Allen Dizon, at Kim Jisoo. At iba pa, naroon din si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth Razonable at VP for Drama Cheryl Chingsi. Alam niyo ba na si Doc Carlos yung tatay ni Zoe? Kinukunan pa ni na Jillian ang mga natitirang eksena na siguradong ikagugulat daw ng fans. Marami pa rin po talagang pasabog. Kung magiging problematic pa rin po ba ang story or kung magiging masaya na kaming lahat. Pero after ng show, ano naman kaya ang plano ni Jillian? Ito po yung time na magbigay muna po ako ng oras sa family ko, na makasama ko po yung family ko, and syempre po magbigay ng time po sa aking self-growth. Kumbaga, ayun, meron po palang Sparkle World Tour this October pagkatapos po ng abot kamay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso, 84 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.